Panoorin nga natin to. Once upon a time, merong isang estudyante na si Bogart. Hirap na hirap siyang makipagsabayan sa mga kaklase niya. Lagi siyang bagsak, lagi siyang napapagalitan, at kahit anong aral niya, wala talagang pumapasok. Pero nangako si Bogart sa nanay niya na makakapasok siya sa college. Kaya kahit kinakabahan siya, nag-take pa rin siya ng college admission test. Makalipas ang ilang araw, lumabas na yung resulta. Out of 1,600 items, nakascore siya ng 1,480. Gulat na gulat si Bogart. Hindi niya in-expect na makakapasa siya. At mas lalong hindi niya in-expect na makakascore siya ng ganito kataas. Nagulat pati nanay niya. Seryoso ba yan, Bogart? Hindi ka ba nangodigo? Sagot ni Bogart, hindi po ma. Hindi po ako nangodigo. Simula nun, nagbago ang lahat para kay Bogart. Na-realize niya na matalino pala siya. Kaya umiwas na siya sa mga maling tropa, nag-focus at nagsipag ng todo si Bogart sa pag-aaral. Yung dating palaging bagsak, naging achiever. Yung dating pinagtatawanan, pinapalakpakan na. Hanggang sa nakagraduate si Bogart sa college with high honors at eventually, naging isang successful na negosyante. Madalas siyang nafe-feature sa mga magazine, ini-interview, sobrang daming humahanga sa kanya. Ang iniisip ng karamihan, kaya umasenso si Bogart at dahil matalino siya. Obvious naman yun, di ba? Pero makalipas ang 12 years, may biglang natanggap na sulat si Bogart. At sabi doon, may error na nangyari sa process nung college admission test. Isa raw siya sa 14 students na mali ang naibigay na result. Hindi pala 1,480 yung score niya, kundi 740 lang. Kung gusto mong maging successful, bonus ang pagiging matalino sa school. Pero hindi lang yun ang basehan. Sa kwento ni Bogart, hindi pala yung test score ang nagbago ng buhay niya, kundi yung paniniwala niya sa sarili niya. Napaniwala siyang matalino siya, kaya nagsipag siya. Naniwala siyang kaya niya, kaya nagbago siya. At nung nagbago siya, nagbago na rin ang tingin sa kanya ng mundo. Ganun kalakas ang paniniwala. Ang problema kasi sa iba, bago maniwala, gusto muna ng ebidensya. Gusto muna ng resulta, ng proof o ng validation. Pero ang hindi nila naiintindihan, yung paniniwala mismo, yun ang nagbibigay ng resulta. Belief always comes first before result. Kaya tandaan mo to, minsan, hindi ka naman talaga kulang sa talino, kulang ka lang ng tiwala sa sarili mo. Walang mali sa sinabi na video nito. Tama nga, tiwala sa sarili ang nagbigay ng pagkakataon. Ang problema lang, yung entrance exam sa mga Pilipino. Bigyan natin ng pag-asa ang lahat, matalino man o bobo. Kasi pagdating sa college, baka late bloomer. Entrance exam, iba yung tanong sa tinuro nung high school, yung senior high. Iba yun. Depende sa teacher, depende sa eskwelahan. Kung eskwelahan nyo walang ituturo sa iyo. Pagdating mo ng entrance exam, di ka makakapasa. Kung teacher mo ibang ugali, wala ka. Sinasabi ko, dapat magkaroon ng publikong university na walang entrance exam. Bibigyan ng pagkakataon ng mga gusto mag-college. Kasi pagdating ng college, free. Wala na entrance exam. Bigyan nyo ng pagkakataon lumaban ng tao. Kasi pag hindi mo binigyan ng pagkakataon, paano yun? Tanggalin na yung entrance exam sa mga kolehiyo, lalo na sa mga publiko. Bigyan nyo pagkakataon, mga late bloomer. Always lying about everything while sitting at the thrones, chasing all these fantasies, blind to the future and the world around them. Voices of the people echo in vain, while politicians listen.